Bayaran mo. Bayaran mo. Bayaran mo. Pasensya na, lahat. Hindi sapat ang pasensya. Paano yung 3 buwang sweldo na utang mo sa akin? Kailangan ko magbayad ng renta. Eksakto, bayaran mo kami. Bangkarote na ang kumpanya. Wala ng pera. Pasensya na, lahat. Oy, Natalia, pasaway ka. Kung hindi ka sumipot ngayon, susumpa ako. Babaliin ko ang mga binti mo. wow! Ano to about sa pagbali ng binti ko? Ngayon ang kasal mo. Ay puta, nakalimutan ko talaga yon. Binibining Natalia Reyes, kukunin mo ba si Jose Reyes bilang asawa mo? Ako. Hindi. Natalia, baliw ka ba? Paano mo nagawang sirain ang pakikipag-engage? Susumpa ako? Pupunitin ko ang bibig mo. Natalia, ang pagpapakasal sa pamilya Reyes ay iyong kapalaran. Huwag kang walang utang na loob. Kayong lahat alam na si Jose Reyes ay nag-aaksaya ng araw sa pagpapaparty at nagdudulot ng gulo. 4 na po na siya. At gusto pa ring mang-istorbo ng isang babaeng tulad ko. Kung sino man ang gustong pakasalan siya, sige, hindi ako. Biro lang, biro lang. Natalia, kinuha mo ang 100,000 piso ko bilang regalo sa pagpapakasal. Ngayon, kailangan kang magpakasal, gusto mo man o hindi. Talaga? Kaya ibinenta mo ako para sa 100,000 piso? Hindi ako ang kumuha ng pera. Siya yon. Ikaw na lang ang pakasalan mo siya. Oy, hindi ka aalis kahit saan ngayon. Kailangan mong magpakasal sa pamilya Reyes. Hoy! 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 Apelyido? Ako. Ang apelyido ko ay Reyes. Perpekto. Pakasalan mo ako. Tara na. Walang regalo sa pagpapakasal. Walang alahas sa kasal. 1 libreng asawa. Gusto mo ng isa? Oh. Selyado. Lagdaan. Tara na. Pumunta tayo sa munisipyo para kumuha ng lisensya. Hoy, hoy. Natalia, ito ba ang paraan ng pagbabayad mo sa akin sa pagpapalaki sa iyo? Huwag kalimutan, 10 taon na ang nakalipas, namatay ang mga magulang mo. Tinanggap kita, pinalaki kita sa hirap at ginhawa. Marumi ang trabaho. Oo. Pero hindi mo ako pinalaki. Ako ang naglilingkod sa inyong lahat. Ano kung naglingkod ka sa amin? Ano sa tingin mo? Isang tagapagmana? Simula nang pumanaw ang mga magulang mo? Ang pamilya mo ay bumagsak? Sino ka ba para magmataas? Tita Wilma, ang huling bayad ko sa iyo ay ang pakasalan si Reyes. Iyon ang nagbibigay sa iyo ng lahat ng dahilan upang itago ang 100,000 dolyar na deposito. Mas mabuting pahalagahan mo ang huling pagkakataon na ibinibigay ko sa iyo. Natalia, kailangan mong pakasalan ako, si Jose, ngayon. Tigilan mo ang gulo, bilisan mo at tapusin ang kasal. Kailangan ko nang sunduin ang tito ko. Sinasabi ko sa iyo, kung mahuli ako sa pagsundo sa tito ko, papatayin kita. Akala ko ang kasal na ito ay napakahalaga sa iyo. Ngunit lumalabas, mas mahalaga pa ito kaysa sa tito mo. Sino ka ba? Inihahambing mo ang sarili mo sa tito ko? Sinasabi ko sa iyo, ang tito ko ang pinakamayamang tao sa mundo, ang pinuno ng Grupo Reyes. Talaga, hindi yan maaaring maantala. Sige, bilis tayo. Oy, oy. Oo, mula ngayon, ako ang bahala sa labas. At ikaw naman sa bahay. Ang araw-araw mong gawain ay manatili lang sa bahay at hintayin ako. Naintindihan? Ziga. So, isa lang akong lalaking inaalagaan. Kayo dalawa talagang pumunta sa munisipyo para magpakasal, ano? Talagang sinundan mo kami hanggang munisipyo? Ang taas naman ng tingin mo sa sarili mo. Sino naman ang may oras para habulin ka? Ha? Ang mga tauhan ko ang nakakita ng sasakyan ng tiyuhin ko dito malapit, kaya pumunta ako. Pero dahil nandito ka na, huwag mong isipin na makakalabas ka ng ganoon kadali. Kunin sila. Huwag sa mukha, okay? Kailangan ko pa makita ang tiyuhin ko. Sige, wag sa mukha.
Aw. Hoy. Hoy! Sabi mo wag sa mukha. Isama mo ang mga tao mo at umalis na kayo. Tara na. Teka lang. Okay ka lang? Ayos lang ako. Ang tapang mo tingnan, pero duwag ka pala. Tara na. Well, ito. Isuot mo ito. Ano ito? E-bike ito. Luyuan. Hindi mo pa ito nakikita? Uhu. Wow. Sa panahon ngayon, maniniwala ka bang may hindi nakakita ng e-bike? Anong klaseng kawawang buhay ba ang tinatahak mo? Halika na. Mahal. Sumakay ka na. Ay nako, nakalimutan ko ang interview sa Grupo Reyes ngayon. Kumusta? G. Reyes. Bakit walang tunog? O hindi ko binuksan ang tunog. Pasensya na. Pwede mo bang ulitin? Ano ang sinabi mo? MMHMM. Binibining Natalia, tama? Oo, nag-a-apply sa Grupo Reyes para sa posisyong ehekutibong katulong. Tama. Oo. Itong interview. Pumasa ka. Talaga? Ang galing. Maraming salamat. Kailan ako makapagsimulang magtrabaho? Bukas. Bukas. Sige, walang problema. Kita tayo bukas. Wow! Ang galing! Hindi ako makapaniwala na nakuha ko ang trabaho. Alam mo ba kung ilan ang mga kalaban para sa posisyong ito? Ito ay ang katulong ng pinakamayamang tao sa mundo. Swerte ko talaga. Hindi iyon puro swerte lang. Dahil dinadala kita ng swerte. Ay naku. Medyo luma na ang kotse. Ano? Medyo? Sobra pa doon. Sumakay ako ng 2 minuto lang. At sa huling 3 kilometro, kailangan ko itong buhatin. At Uy, miss, anong ginagawa mo? Sinong tinatawag mong babae? Hindi kayang magbayad ng renta, kaya lumayas ka. Pero hindi mo basta-basta pwedeng itapon ang gamit ko ng ganyan. Hindi pa duwe ang renta hanggang bukas. Bukas? Wala kang ang regular na kita. Paano ka magbabayad ng renta? Bukas. Anong pinagkaiba ng ngayon at bukas? Kung ako sa iyo, mahihiya akong magpakita. Hindi mo man lang mabayaran ang upa, pero kaya mong mag-alaga ng gigolo. Hindi siya gigolo. Asawa ko siya. Honey, isang taong pangit at walang pera gaya mo nakahanap pa ng asawa? Sasabihin ko sa iyo, ang tita Wilma mo at ako, matagal na kaming magkaibigan. Alam ko kung sino ka sa loob at labas. Huwag kang magpanggap na ibang tao. Matagal na kayong magkaibigan. Laging nanlalamang ng iba. Ang kapal ng mukha mo. Matanda pero walang klase. Narinig mo ako. Iniinsulto kita. Lakas ng loob mo. Bibigyan ko ng dugo ang bibig mo. tumahimik ka na. Marumi ang bibig mo. Ako ang legal na asawa ni Talia. Sinaktan mo ako? Nagtatrabaho ako para sa pinakamayamang tao sa mundo, Grupo Reyes. Grupo Reyes. At pinapayagan nito ang basurang tulad mo na magtrabaho doon? Siyempre, kasalukuyan akong nakikipag-usap sa Grupo Reyes para sa isang partnership. Ang aming lupa dito ay gagawing distrito komersyal ng Zenith. Pagkatapos, tataas ng husto ang halaga ng lupa. Ang mga taong tulad mo hindi na kayang bayaran ng upa. Umalis ka dito? Kaya pala sobrang desperado ka na paalisin ako. Kaya nabenta na ang lupa. Ngayon na intindihan mo na. Dapat, alam ng tao ang kanyang lugar. Hindi kami aalis. Ang iyong deal sa Grupo Reyes ay kanselado na. Akala mo basta mo lang sasabihin kanselado? Pakialam ba ng Grupo Reyes sa sinasabi mo? Sino ka ba? Ano? Kanselado ang deal?
Oh. Mahal, ikaw talaga ang aking swerte, babe. Ang galing-galing talaga. Salamat, Sinta. Ibibigay ko sa iyo ang renta bukas. Ang deal ay hindi natuloy. Malamang hindi. Hindi nila tayo palalakasin, di ba? Ang bruhang iyan! Gumawa siya ng malaking gulo. Mahal, naaalala mo pa ba ang ating mga panata sa kasal? Ano iyon? Sa paghawak ng iyong kamay at tumanda ng sama-sama. Hindi. Ako ang humahawak sa labas. Ikaw ang bahala sa bahay. Hehe. Eto, kunin mo ito. Magsumikap ka, okay? Oy, Hey, ikaw ay masyadong malapit sa akin. kung may reklamo ang Sinta ko, mag-iingat ako sa susunod. Oy? Wala akong problema. Mabuti, wala kang problema. Uminom na lang tayo. Maligayang kasal. Cheers! Sa'yo rin, cheers. Oy? Ganito. Gawin mo. Ang alak na ito, dapat mong inumin ng ganito. Oy, G. Reyes, pumasok sa trabaho si Ginang Reyes. Paano namin dapat ayusin ang mga bagay? pumasok ba siya sa trabaho ngayong araw? Kailangan kong dalhan siya ng tanghalian. Wow. Oh, tingnan mo. Hindi ba ito si Natalia Reyes? Clara Lim, Ang kaklase ko noong elementarya. Mahigit 1 dekada na tayong hindi nagkita. Mukha ka pa ring probinsyana, ha? at nagpapanggap ka pa rin na parang malandi. Natalia, hindi ito ang lugar para sa isang tagalinis na tulad mo dapat. Umalis ka dito. Pasensya na sa pagbigo sa iyo. Hindi ako tagalinis. Ako ang katulong ng CEO. Nakakatawa naman. Kung ikaw ang katulong ng CEO, ano naman ako? Siguro ikaw ang dapat na tagalinis. Ang kapal ng mukha mo. Ito ang opisina ng CEO. Isang tulad mo ay dumudumi lamang sa hangin dito. Ang dumudumi ng hangin ay ikaw. Ang amoy ng murang pabango. Nakakasakal. Ang probinsyana talaga. Ito ay Chanel No. 5. Ito ay isang mamahaling produkto. Isang tulad mo malamang ay hindi kayang bilhin yan sa buong buhay mo. Tama. Kayang-kaya mo yan. Nagtataka lang ako kung ang pera mo ay galing sa isang matandang lalaki. Walang saysay ang sinasabi mo. Kawawa naman, probinsyana. Pasensya na. May asawa na ako. May asawa? Sino naman ang magpapakasal sa tulad mo? Wala ka ng sing-sing. G. Reyes. G. Reyes. G. Reyes. Wala pala si G. Reyes dito. Hahanapin ko si G. Reyes. G. Rey. G. Reyes. Gusto kong maging katulong mo. Katulong ko? Hindi ka kwalipikado. Sa palagay ko, magulo ang buong kumpanya dahil sa iyo. Ikaw, mahal, nagdala ako ng tanghalian para sa iyo. Teka, bakit nakasuot ka pa ng apron? Akala ko ikaw, si G. Reyes. Kaya ikaw ay isang talunan na umaasa sa asawa. Claire Lim, pantayan mo ang dila mo. Kaya ito ang lalaking hindi kayang bumili ng singsing, ang iyong asawang walang silbi, at naka-apron pa, nakakatawa. At sino ka? Ano ang nagpapaisip sa iyo na makatayo ka dito? Ako? Ako ang tagapagmana ng korporasyon ng LIM. Ang aking katayuan ay mas mataas kaysa sa mga taong katulad mo. Ang aming korporasyon ng LIM at Grupo Reyes ay malapit ng pumirma ng isang deal na bilyon-bilyong dolyar.
Ngayon ang handaan sa kaarawan ng CEO, kaya maaga akong dumating para bumati. Korporasyon ng Lim? Hindi ko pa narinig yan. Mga bagay sa mataas na lipunan, ang mga taong katulad mo ay hindi malalaman ang mga iyon. Mahal, kumain na tayo. Pagkatapos ng tanghalian, korporasyon ng Lim ay magbabang karote. Haha, tama ba ang narinig ko? Magbabangkarote ang korporasyon ng Lim? Sino ka sa tingin mo? How? Ano? Nagbangkarote ang kumpanya? Hindi ito maaari. Imposible. Sige, kalimutan mo na siya. Mahal, inubos ko ang kalahating araw sa pagluluto ng adobong liempo para sa'yo. Tikman mo kung gusto mo. Mahal, natuklasan ko ang lihim mo. Sa totoo lang, hindi ko sinadyang itago ito sa'yo. Balak ko sanang. Ikaw talaga, nagdadala ng malas. Lahat ng banggitin mo ay nagkakamalas. Ganoon pala yon. Siya nga pala, ngayong gabi ang handaan sa kaarawan ng CEO. Andyan ka naman, di ba? Oo, malamang. Pero ang CEO ay hindi pa dumarating. Wala rin siyang iniatas na trabaho sa akin. Kailangan mong dumalo ngayong gabi. Ibig kong sabihin, anong katulong ang hindi dadalo sa handaan ng CEO? Sa handaan, ibibigay ko sa iyo ang ating singsing sa kasal. Natalia Reyes? Saan nanggaling ang babaeng ito? Sinusubukan ding pumasok sa handaan? Natalia Reyes, ang handaan ngayon ay may kailangang imbitasyon. Meron ka ba? Wala akong imbitasyon, pero ako ang katulong ng CEO. Ang mukha ko ang pasahe. Uy. Ang kapal ng mukha mo. Ang lakas ng loob mong mag-claim na katulong ka ng CEO dahil sinabi mo lang? Ang ehekutibong katulong at ang CEO ay malamang malapit, di ba? Kung may kakayahan ka, tawagan mo siya rito at patunayan mo kung sino ka. Ang CEO? Ang CEO ay abala. Wala siyang oras. Uy, Umalis ka na. Natalia, huwag kang pumunta sa handaan at mapahiya tayo. Huwag mo kaming idamay. hindi darating ang CEO ngayon, kaya wala kang paraan para pumasok ng palihim. Nandito ang CEO! Nandito na ang CEO. Pumasok na tayo. Tungkol sa kanya. Ikaw, anong ginagawa mo? Huwag kang magulo. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Haha, Anong ginagawa mo? Sobra ka na. ngayon, tingnan natin kung paano ka pa makakapagpakita sa loob. Haha, nanay, tara na. Ikaw. Natalia, paano ka nangahas pumasok? Walang hiya kang basura. Lahat, tingnan nyo. May asong gala sa banquet hall. Natalia, nandito ka ngayon. Huwag mong asahan na makakalabas kang buhay. Ayusin natin ang mga lumang sama ng loob at mga bagong hinanakit. Kita mo, Natalia, kahit na natalo ako sa isang deal na 10 bilyong piso, isa pa rin akong sosyal. Pero ikaw, kahit na nahihirapan kang kumita, isa ka pa ring, Kahit hindi ako sosyal, hindi rin ako hamak na tao. ano ka? Ako ang CEO ng Grupo Reyes. Huwag mong sabihin, ikaw, ang Grupo Reyes. Ginang Reyes, di ba? Haha. Hindi ko sinabi iyon. Haha, katawa-tawa. Kung ikaw ay asawa ni G. Reyes Sr., kailangan kitang tawaging tita. Hoy, ikaw, babae, para bang karapat-dapat ka? Hahaha. Hahaha. Dumating na ang CEO.
Pasensya na sa tagal ko. Anong ginagawa mo dito? Una, magpalit ka ng damit. Aba. Hindi ba ito ang sa Natalia walang kwentang bruhang asawa? Nakaayos na parang milyonaryo at dinala lahat ng mga artistang ito. Halos hindi kita nakilala. Ito ang CEO ng Grupo Reyes, ang handaan sa kaarawan ni G. Reyes. Anong ginagawa ng bruhang tulad mo dito? Ginagawa mo lang tanga ang sarili mo? Bata, ngayon hindi ka sinuwerte. Dahil ito ay teritoryo ng pamilya Reyes. Hahaha. Security! Mabilis na kunin ang mag-asawang ito at sipain sila palabas. Umalis na lang tayo. Paano kung dumating si G. Reyes? Mawawalan ako ng trabaho. Hoy, Huwag kang umalis. Dumating na ang CEO. dumating? Saan? Ako, hindi ko siya nakikita. Kalokohan! Hindi pa dumarating ang CEO. Dumating na ang CEO. At nandito siya sa harap mo. Sa harap namin, Walang hiya ka. Hindi mo ibig sabihin na ikaw mismo ang pinakamayamang tao sa mundo? CEO ng Grupo Reyes? Si G. Reyes? Kung ikaw si G. Reyes, hindi ba si Natalia ang pangalawa lamang sa iyo sa Grupo Reyes? Higit sa lahat, bilang Ginang Reyes? Bruha ka. Papaano ka nagkakunwaring tiyuhin ko? Papatayin kita. Ikaw? Nakatingin ka sa akin? Mukhang ang huling suntok ko ay hindi sapat. Nakalimutan mo na ang sakit? Ikaw? Sinasabi ko sa iyo. Hindi na ako kailangang kumilos ngayon. Isang salita ko lang at ikaw ay hindi makakalabas ng pinto. Ganoon ba? Tingnan natin kung sila'y makikinig sa iyo o sa akin. Ikaw, Ano ang ibig mong sabihin? ano sa tingin mo? Dahil Reyes ang apelyido mo, akala mo maaari kang magkunwaring tiyuhin ko. Sinasabi ko sa iyo, siya ang tiyuhin ko. Ikaw, munting bastos. Bakit mo siya ginagaya? Ikaw, sino ka ba sa tingin mo? tingnan mo ng mabuti ang sarili mo sa salamin. Naglakas loob kang magpanggap na pinakamayamang tao sa mundo? Ang pagsuot ng suit na ito ay malamang na malaki ang ginastos mo, di ba? Nagpapanggap na pinakamayamang tao. Isang lalaki na, wala ka bang hiya? Walang kamalayan sa sarili. Bagay na bagay ka kay Natalia, di ba? Magtanong ka sa paligid kung ano ang nangyari sa mga manloloko na nagkunwaring tiyuhin ko. Nako, tinubuan na ng damo ang kanilang mga libingan. Ano to? Paghuhukay ng sariling libingan. Tama na. Ito ay handaan sa kaarawan ni G. Reyes. Huwag ninyo akong litisin. Wala pa si G. Reyes, kaya maghintay kayo rito ng tahimik. Tigilan na ang chismis at paggawa ng gulo. Mahal, sinabi ko sa iyo, nandito na ang CEO. Sa harap mo mismo. Tigilan mo na ang kalokohan. Umalis na tayo, ngayon. Gusto mong umalis? Sinabi ko bang pwede kang umalis? Sinabi ba naming pwede kang umalis? Kayo dalawa. Ginawa ninyong gulo ang handaan sa kaarawan ng CEO. At sa tingin ninyo, makakatakas lang kayo? Saan ilalagay ang dignidad ng CEO? Natalia, binigyan na kita ng pagkakataon, pero naghanap ka ng gulo. Mga tao, ano ang dapat nating gawin sa dalawang ito? Ha. Kayo dalawa. Maghalinhinan kayong gumapang dito. Para matapos na tayo. Papayagan o kayong umalis. Sige, gumapang na. Gumapang. Huwag pansinin. Umalis na tayo. Sinta, ang regalong inihanda ko para sa iyo ay hindi pa dumarating. Hindi pa tayo pwedeng umalis. Hindi ka pa ba aalis? Gusto mo bang manatili rito at hayaan silang hiyain tayo? Huwag magmadali, Sinta. Nakaset na ang entablado. Paano tayo hindi magtatanghal at aalis na lang? Anong ibig mong sabihin? Nakita mo na ba si G. Reyes? Hindi. Sa tingin mo, sila? Malamang hindi. E di yun na. Anong ibig mong sabihin? Ibig mong sabihin magpapanggap kang si G. Reyes? Hindi. Talagang hindi. Kahit na si G. Reyes ay bihirang lumabas sa publiko at halos walang nakakita sa kanya, paano kung bigla siyang sumulpot? Mahuhuli tayo. Magtiwala ka sa akin. Talagang hindi pwede. Sumusumpa ako. Hindi darating ang CEO sa madaling panahon. Kahit ano, hindi talaga pwede.
Nakalimutan mo ba ang tawag mo sa akin? Tinawag mo akong nagdadala ng malas. Sinusumpa ko, hindi darating ang CEO ngayong gabi. Jose, naglakas loob kang hayaan akong dumaan. Mukhang ayaw mong sumali sa Grupo Reyes. Aray, ikaw, maliit na bastos. Huwag kang maglakas loob na mag-arte sa harap ng lolo mo. Noong nasa labas ako, ganito ka pa lang. Naglakas loob kang makipag-usap sa akin ng ganyan? Ayaw mo ba ang deal ng Proyektong Langit? Paano mo nalaman ang tungkol sa Proyektong Langit? Ikaw ba talaga? Huwag kayong maniwala sa kanya. Lahat, Proyektong Langit, maaari nyo rin itong mahanap online. Oh, ikaw munting bruha. May utak ka pala. Nag-check ka pa online muna. Aray, muntik na akong maloko mo. Ikaw munting bruha. Ha? Ang tuso, kung hindi dahil sa tagapagmana ng mga lim ngayon, maloloko kami sa iyo. Isang bruhang pera ang habol na gawa niyang lokohin kaming lahat. Kung lumabas ito, magiging biro lang ito. Ang pagpapanggap na si G. Reyes ay hindi ganoon kadali. Narinig ko si G. Reyes ay mahilig uminom. Alam niya lahat tungkol sa alak. Ikaw, bruhang pera ang habol. Naglakas loob kang patunayan kung sino ka. Sira na tayo. Isang mahirap na tulad mo na hindi man lang nakakita ng e-bike. Paano mo naman malalaman ang tungkol sa alak? Pabayaan na lang na pangalanan lahat ng iba't ibang alak. Umalis na tayo. Mahal, huwag kang magpumilit na tumakas. Hindi ako tumatakas. Gusto mo bang manatili ako rito at maghintay na mamatay? Huwag kang mag-alala. Kaya ko to. Sige, kung ikaw talaga si G. Reyes, patunayan mo gamit ang iyong kaalaman. Ito ang 82 Lafitte. Ito ang Petit Romance mula sa Hacienda Valeriana. Itong isa ay ang Royal Nectar, eksklusibo para sa korte ng lungsod ng Alon. Itong isa. Ito ay Ano? Hindi mo mapangalanan, di ba? ang alak na ito, parang pamilyar. Si CEO ay abala sa libong bagay araw-araw. Hindi niya ito maalala agad. Bigyan pa siya ng oras. Ginaganap niya ng maayos ang kanyang papel. Akala niya talaga siya ang ehekutibong katulong para kang karapat-dapat. Kung karapat-dapat man ako o hindi, ako ang ehekutibong katulong. Sour grapes lang yan. Bulgar. Natalia, sino ang tinatawag mong bulgar? Ulitin mo yan. Ikaw ang tinutukoy ko. Laging nagdudulot ng gulo. Nagkakalat ng chismis. Kung sino man ang magpakasal sa'yo, ay ang pinakawalang swerteng tao. Ikaw. Oy, sige. Wilma, huwag kang pumantay sa kanya. Hindi mo ba alam ang kanyang pakana? Sinubukan lang niyang ilipat ang atensyon para bigyan ang pekeng ito ng ilang oras. Bibilang ako hanggang 3. Kung hindi mo pa rin ito mapangalanan, hihingi ka ng tawad ng taos puso. Tapos na ang oras? Buisit. Wala ka bang maisip na dahilan? Hindi basta-basta maaaring magpanggap na siya ang tiyuhin ko. Bilisan mo. Yung singit ko hindi na makapaghintay. Hahaha. Ano pa ang hinihintay mo? Sige, ngayon na! Talo ka, kaya magbayad ka. Kung magsabi ka ng kahit anong pagtanggi, hindi ka namin hahayaang makaalis. Gumawa ka lang ng kwento. Mula sa nangyari, ang mga tao dito walang alam sa red wine. Magsalita ka lang ng walang kwenta. Hindi nila mapapansin. Anong tawag sa alak na yon? Ha? Yung alak noong unang gabi natin. Oy, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang daming tao dito. Seryoso ako. Yun ay $1 at 50 sentimo lang. Binili online na may libreng shipping. Ito ay handaan sa kaarawan ni G. Reyes. Paano magkakaroon ng isang alak na nagkakahalaga ng $1 at 50 sentimo na may libreng shipping? Huwag kang magpatawa. Sa aking handaan sa kaarawan, ang alak na ito ay nasa lahat ng dako. Oh, naalala ko na. Ito ay tinatawag na Lafferty. Lafferty. Maaari bang ito ay yung uri ng Lafferty na $1 at 50 sentimo na may libreng shipping? Iyon ay kay Natalia murang red wine na iniinom lang niya sa bahay.
Paano ito maaaring lumitaw sa handaan sa kaarawan ng pinakamayamang tao sa mundo? Nagbibiro ka ba? Ikaw na walang hiyang bruha. Akala mo kaya mong paglaruan kaming lahat? Panaginip ka lang? Hahaha. Ang tiyuhin ko ang may hawak ng Grupo Reyes. 100% ng equity. Hoy, alam mo ba kung ano ibig sabihin yan? Ang pinakamayamang tao sa mundo. Sa handaan sa kanyang kaarawan? Alam mo ba kung ilang pagawaan ng alak? At distributor ang pumipila para ihandog sa kanya ang red wine? Ha? Sana lang tikman ng tiyuhin ko kahit isang higop. Sa tingin mo ba ay iinumin ng tiyuhin ko ang basurang alak na ito? Patuloy ka na lang sa pag-iimbento. Kung hindi mo kaya, humingi ka ng tawad ngayon din. Hahaha, ikaw mauna. O ang asawa mong katulong. Hahaha. Tigilan na ang pagpapaliban. Kapag dumating na ang CEO, hindi maganda ang mangyayari. G. Reyes. Hoy, huwag tumakbo. Kayo ba'y sumusubok tumakas? Hahaha. Natalia, hindi marunong tumanggap ng biro? Kung lalayas ka ngayon dito, bukas hihilahin kita palabas ng bahay mo at papaghumingi ng tawad. Haha. Sige, kita tayo bukas. Hoy, Natalia, ginagawa mo ba kaming tanga? Kaya ngayon turuan kita ng leksyon muna. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob, manakit ng asawa ko? Ikaw, sino ka sa tingin mo? Ikaw, paluin mo ako? Imulat mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Ano ito? Buksan mo ang iyong mga mata. Tingnan mong mabuti. Ano ito? Wow, ito talaga ang paborito kong inumin. Lafferty sa Siyam-Siyam Napu, libreng shipping. Mukhang ang pinakamayamang tao sa mundo ay may parehong panlasa sa akin. Mukhang ikaw at ang pinakamayamang tao sa mundo ay may espesyal na koneksyon. Pwede tayong mag-inuman, kaya ang pagtutulungan sa hinaharap ay tiyak na magiging maayos. Ang pinakamayamang tao sa mundo, paano siya makakainom ng ganitong klase ng red wine? Nanay, hindi mo ba narinig? Kung mas mayaman ang mga tao, mas kuripot sila. Siguro gusto lang niyang makakuha ng mura at sadyang bumili ng marami para itago dito. Kaya, Gusto ng CEO ang bagay na ito. itong si G. Reyes talagang may panlasa sa lahat. Mamaya, padadalhan ko siya ng 2 truck. Hoy. Kailangan ba ng tiyuhin ko na ikaw ang magpadala? Itong basura ay may matalas na mata. Talaga namang napansin niya ito. Red wine na nakatago sa ilalim ng mesa. Hindi ito tungkol sa magandang mata. Malinaw na dahil may tumutulong sa loob. Sa asawang nagtatrabaho bilang tagalinis, natural na alam niya ang sitwasyon ng banquet hall na ito, tulad ng likod ng kanyang kamay. Hayaan mong sabihin ko ito muli. Hindi ako tagalinis. Ako ang ehekutibong katulong. Tapos na ba tayo ngayon? Kung tapos na, may mga bagay akong iuulat sa CEO. Aalis na ako ngayon. Natalia, ikaw, tumigil ka dyan. Kayo dalawa ay hindi pupunta kahit saan ngayong araw. Clara, naglakas loob ka bang pigilan si G. Reyes? Gusto mo bang masira ang pamilya Lim? Wala kang sasabihin na magbabago ng kahit ano. Hindi naman siya ang CEO. Well, hindi ba ito ang dakilang G. Reyes mismo? G. Reyes, Kumusta ang pakiramdam? Tinatawag kang G. Reyes? Masarap sa pakiramdam, di ba? Ikaw. Bitawan mo ako. Kung hindi mo ako bibitawan, tatawag ako ng pulis. Ito ang handaan sa aking kaarawan. Hindi ito lugar para magulo ka. At sino ka? Sino ako? Magugulat ka kapag narinig mo. Ako ang matalik na kaibigan ng G. Reyes mo. Carlo Villa. Hindi ko maalala na may kaibigan akong nagngangalang Carlo Villa. Ikaw na tarantado, magaling kang umarte. Makipagkaibigan sa akin? Parang karapat-dapat ka? Ang matalik kong kaibigan ay si G. Reyes, ang pinuno ng Grupo Reyes. Hindi isang walang alam na bruha. G. Villa, nandito ka rin pala? May appointment ako kay G. Reyes para talakayin ng isang proyekto. Ang proyektong ito para kay G. Reyes ay wala kundi nakita ko napakasigla dito, kaya pumunta ako para tingnan. Natina. Hoy, hindi inaasahan may magiging tanga para magpanggap na G. Reyes. Ang kapal ng mukha. Patay ka na. Si G. Villa ay lumabas upang tumestigo. Ngayon, Wala kang masasabi? di ba? Oras na para umarte. Sasabihin ko ulit, hindi kita kilala.
Tungkol naman sa kontrata na binanggit mo, hindi ko rin iyon nakita. Anong ebidensya ang mayroon ka na ikaw at si G. Reyes ay matalik na magkaibigan? Hahaha. Tingnan mo, narito ang larawan ko at ni G. Reyes. Tingnan ko. Kung hindi tayo aalis ngayon, kailan pa? Mahal, magtiwala ka sa akin. G. Villa, alin si G. Reyes? Oo, tama. Ang daming tao. Alin siya? Yung gwapong katabi mo ba? Ito dapat si G. Reyes, di ba? Kalokohan, itong batang pasaway. Paano siya magiging si G. Reyes? Dapat sapat na tanda para maging tiyuhin ko. Kailangan mas matanda siya sa akin, di ba? G. Villa. Sino si G. Reyes? Oo. Oy, hindi ba si G. Reyes yon? Paano mo nasabi? Wala sa inyo. Nakakilala sa kanya. Tingnan ninyo, ito ang personal assistant sa tabi ni G. Reyes. Ayon sa aking pagsasaliksik, ang kanyang apelyido dapat ay Zhang. Siya ay kasama ni G. Reyes ng mahigit 1 dekada. Sa buong mundo, si G. Reyes lang ang makapagpapasumunod sa kanya at maglingkod sa kanya. Kaya sabihin mo sa akin, ang taong ito, kung hindi siya si G. Reyes, sino pa kaya siya? Base sa dalawang hindi makilalang likod na ito, sinasabi mong kilala mo si G. Reyes? Sino ang maniniwala dyan? Naniniwala ka ba? Tiyak na hindi ako. Tama, G. Reyes. Nang walang pahintulot ko, segreta mong kinunan ako ng litrato at ginamit ito bilang ebidensya na tayo ay malalapit na magkapatid para sa ilegal na layuning pangnegosyo. Carlo Villa, makakalimutan mo na ang kontratang $14 bilyong. Asahan mo ang aking liham ng pagpapatigil. Talaga kang nagsasalita na para bang seryoso ka. Liham ng pagtigil? Akala mo, matatakot ako. Nagbibiro ba ako? Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Ano ang pinagsasabi mo? Gumagawa ako ng kahilingan. Sana ang iyong daladalang malas ay gumana sa pagkakataong ito. Ipinapangako ko, gagana ito sa pagkakataong ito. Bata, huwag kang masyadong mayabang. Lahat ng narito, nakalimutan ba ninyo ang isang bagay? G. Villa. Sabihin mo na lang. Nakalimutan ba ng lahat na si G. Reyes, sa edad na 17, ay ang kampyon sa pagbaril sa buong mundo? Ang pagbaril ay hindi bagay na natututuhan sa isang gabi. Natalia, ang iyong asawang walang silbi ay malapit ng malandad. Maaari siyang magpanggap na kahit sino, pero pinili niya si G. Reyes. Si G. Reyes ay hindi tao na katulad niya na maaring magpanggap. Dapat mong malaman ang iyong lugar. May silid pa na sa tabi. Tingnan natin kung ano ang kaya mo. Naku, tayo ay mapapahamak. Mahal, huwag kang kabahan. Paano ako hindi kabahan? Hindi pa ako nakapanas sa buong buhay ko. Lalo na ikaw. Hindi pwede. Titigil ako sa trabaho ko kung kinakailangan. Maghanap tayo ng pagkakataon upang makaalis dito. Tigil. Natalia, ano ang iniisip mo? Akala mo hindi ko alam? Huwag mo nang isipin na tumakas. Teka, Natalia, anong pakulo mo ngayon? siya, nasugatan ng kamay. Nasaktan siya. Baka naman nakuha niya yun sa pagtama sa akin. Oo, tama. Mula noong araw na sinuntok ka niya. Bali ang pulso niya. Hindi pa gumagaling. Hindi makapana. Pero kanina, nang sinuntok mo ang babae, mukhang malakas ka naman sa akin. Tama na. Tumigil ka sa pagdadahilan. Ngayon, kailangan niyang pumana. Gusto man niya o hindi. Tama. Natalia, ngayon gusto mong aminin na ikaw at itong asawang walang silbi ay sinasaktan kami? Huli na. Handa na ang telepono ko. I-upload ko ang video ninyo online. Sa ganitong nakakagulat na video, siguradong trending topics ito bukas. Hindi mo pwedeng i-post yan. Kayo wag kayong masyadong mag-abuso. Ganito lang para sa mga tulad ninyo makita ang tunay ninyong lugar. Kami, ang Pamilya Reyes, ay hindi lang basta kahit sino na maaaring samantalahin. Ito ay tinatawag na pagbibigay ng halimbawa. Natalia, karapat-dapat ka dito. Dati, pinaghirapan ko na ayusin ang magandang kasal para sa iyo at hayaan kang pakasalan si Jose. Ngunit tumanggi ka. Haha, napilitan kang pakasalan itong lalaking walang kilalang pinagmulan. Ang sitwasyon ngayon ay gawa mo lahat. Bakit hindi ka pa nagsisimula? Ano pang hinihintay mo? Ang pagpapahintulot sa iyong humingi ng tawad ay pagbibigay sa iyo ng pagkakataon. Hoy, kung maghihintay ka ng matagal at dumating ang tiyuhin ko, hindi na lang iyon simpleng paghingi ng tawad. Ang tiyuhin ko ikukulong ka.
pababayaan kanyang mabulok sa bilangguan. Nakuha ko! Mahal! Tama yan! Ang galing! Nakita mo ba? Buwisit. Swerte lang. Tamaan ng isang beses hindi mabibilang. Kailangan tamaan ng 3 beses. Kailangan mong tamaan lahat ng 3 para mabilang. Tumisira ka sa salita mo. Inaapi mo ang mahina. Hindi ka ba nahihiya? Natalia, tigilan mo na. May kasalanan ka. Hindi mo ba alam? Kung ikaw talaga si Ginang Reyes, mag-aalala ka ba ng ganito? Eksakto. Kanina sobrang kinakabahan siya. Pinikit pa niya ang mga mata niya. Pinikit mo ang mga mata mo. Ako, sobrang kinakabahan lang talaga ako. Hindi ko mapigilan. Tama na ang usapan. Ituloy natin. Tamaan ang 3 at aaminin namin na ikaw nga siya. At saka, Anong at saka? nasa harap ka ni G. Reyes, nagmamayabang, at paulit-ulit mo siyang iniinsulto. Paano ka hihingi ng tawad kay G. Reyes pagkatapos nito? Swerte na nakatama ng 1 beses. Walang paraan na tatamaan mo ng 3 beses. Hindi pwedeng laging nasa depensa. Kailangan nating ipakita sa kanila kung ano ang mangyayari kapag ginagulo mo si G. Reyes. Susuko ka na? Haha. Itong talunan hindi kayang tamaan ng sunod-sunod na 3. Paano kung magawa niya? Kung matamaan niya, hihingi ako ng tawad sa kanya. Ano? Sa pagkakataong ito, huwag mong ipikit ang mga mata mo. Ang paraan ng pagbaril ko ay astig, para lang sa'yo. Ito. Imposible ito. Ikaw, bruhang pera. Paano mo natamaan? Tiyak na nandaya ka. Paano ako mandadaya? Dinala mo kami sa shooting range. Binigyan mo kami ng pana. Saan ako pwedeng mandaya? Ang resultang ito ay nagpapatunay na siya ay ang pinuno ng Grupo Reyes. G. Reyes. Hindi. Imposible. Ito ay hindi maaari. Jose, hindi ba lagi mong hinahangad ang iyong tiyo? Ngayon, nasa harap mo na siya. Ano ang problema? Hindi mo ba siya kilala? Bilisan mo at tawagin mo siyang tito. Hindi siya ang tiyo ko. Kung siya ang pinakamayamang tao sa mundo, ang makapangyarihang G. Reyes, puputulin ko ang ulo ko at hahayaan ko siyang sipain ito. Ang bobong ulo mo, kahit ibigay mo sa akin para sipain, hindi ko ito gugustuhin. Swerte lang. Ano ang pinagmamalaki mo? Ngayon ay ang handaan sa kaarawan ng CEO. Kapag dumating ang CEO, mahuhuli ka. Hindi ba nandito na ako? Sino pa ang hinihintay mo? Ang pagtama mo sa target ay walang kinalaman sa amin. Bakit ka sumisigaw sa amin? Hindi kami ang dapat humingi ng tawad. Ano? Nagsisimula ng mag-away sa inyo? Gusto mong humingi ako ng tawad? Sa ibabaw ng bangkay ko. Jose, hindi lahat ay may mababang panlasa mo. Gusto mong lumapit kay G. Reyes? Hindi kanya hahayaan. Ngayon, si G. Reyes ay sumasama sa akin. Walang mangahas na pumigil sa amin. Sandali lang. Lahat, tingnan ninyong mabuti. Ang taong nasa panayam na ito ay ang tunay na G. Reyes. Binibining Lim, bago pumunta rito, hindi ka ba nagbasa ng magasin? Ikaw, tagalinis. Ginawa mo pang sira-sira ang magasin. Wala ka bang hiya? Kung tayo ay kalahati lamang ng kaingat tulad ng mag-asawang iyon, hindi tayo mapapasok sa ganoong gulo ngayon. Kahit hindi tayo makapagbigay ng ebidensya, itong talunang asawang walang silbi ay hindi man lang tiyuhin ko. Tama, ikaw at si G. Reyes ay nasa magkaibang antas. Hindi kami maniniwala na ikaw si G. Reyes. Kung aaminin mo man o hindi ay sarili mong usapan. Ngayon, aalis na si G. Reyes. Sino ang maglalakas loob na pigilan siya? Ikaw? Kayong lahat, Ikaw? Ano ba ang ginagawa mo? umalis na tayo dito ngayon. Ang hiling ng CEO sa kanyang kaarawan ay sumayaw kasama ang katulong. Sumayaw? Pero hindi ako marunong. Ayos lang. Sumunod ka lang sa akin. Tara na lang. Paparating na ang CEO anumang oras. Magtiwala ka sa akin. Kahit na dumating si G. Reyes, iisipin niya na ikaw ang pinakamagandang babae sa silid ngayong gabi.
Isang probinsyano tulad niyan, anong sayaw kaya ang kaya niyang gawin? Ngayon ang kaarawan ni G. Reyes. G. Reyes, bakit wala pa siya? Baka abala si G. Reyes? Kahit gaano siya kaabala, sarili niyang handaan sa kaarawan ito. Kailangan niyang dumating. Kung hindi, bakit niya tayo inanyayahan? Ganito pala ang party ng pinakamayamang tao sa mundo. Ano ang alam mo? Tama. Nag-iisip lang ako na baka makilala natin si G. Reyes. Batiin siya. Para mas madali para sa atin ang magnegosyo mamaya, di ba? Sumayaw na kayo. Hayaan silang sumayaw. Malapit na maghating gabi. G. Reyes darating na rito. Malapit na maghating gabi. Darating na si G. Reyes. Bilisan natin at umalis. Huwag kang mag-alala. Lahat? Si G. Reyes ay abala ngayong gabi, kaya hindi siya lalabas sa publiko. Mahal, bakit mo ako hinihila dito? Titingin-tingin lang, maglalakad-lakad. Mahal, ang galing mo ngayon. Pati ang mga litrato sa magazine, naayos mo ng maaga. Ikaw ang superhero ko. Ipinagmamalaki kita. Ang pagliligtas sa isang dalagang nangangailangan, dapat handa lagi. Kaya, hindi ba karapat-dapat ako ng kaunting gantimpala? Ano bakit hindi isinara ng may-ari ng lupa ang pinto? Baka tanga ang may-ari. Alam mo ba, natutong tumugtog ng piano ako nung 1 taong gulang ako. Nagpatuloy ako hanggang 10 taong gulang, pero hindi ko na ito hinawakan muli. Noong nagkaroon ako ng pagkakataong matuto, hindi ko ito sineseryoso. Nang maglaon, nang gusto kong matuto, ito ay naging malayong pangarap. Gusto mong matuto ng piano? Madali lang yan. Dadalhin na lang natin ito pa uwi. Anong ibig mong sabihin? Ibig mong sabihin, nakawin? Sino yan? Ito ang bahay ni G. Reyes ng Grupo Reyes. Magnanakaw kay G. Reyes. Para kang naghahanap ng kamatayan. Umalis na tayo rito. Sino? Wala na. Tuloy lang tayo. Sino? Sino yan? Kalimutan mo na siya. Tuloy lang. Hindi, kailangan nating umalis dito. Dito ka lang at magtago. Siguraduhin mong ang guwardiya ay hindi darating dito ngayong gabi at sisirain ang aking mga plano. Tuloy lang tayo. Ituloy natin. Pasensya na. Sipon ka? Maligo ka ng mainit. Kung hindi, magkakasipon ka. Mainit na ligo. Ibaba mo ako! Umalis ka! Sabay tayong maligo. Ayos lang? Sabay na ligo. Oo, nasa labas ang guwardiya. Hindi ka ba natatakot na kunin niya ako? Ah, ikaw! Sabay tayong maligo. Ayos lang? Hindi. Ito ang villa ni G. Reyes. Paano kung bumalik siya? Hindi babalik si G. Reyes ngayong gabi. Sino ang nagsabi niyan? Ako.
Robin. Walang tubig? E di laktawan natin ang paghuhugas. Magsalita ka. Handa na lahat ni G. Reyes. Halika, may sorpresa ako para sa'yo. Wow! Wow! Mahal, saan mo nakuha ito? Para sa akin ba ito? Talia, papakasalan mo ba ako? Hindi ba ako nag-propose na sa'yo? Ang pag-propose ay dapat sa lalaki. Salamat, mahal. Mahal, sa tingin ko may tao doon. Ang taong iyon ay parang... May plano si G. Reyes ngayong gabi, kaya hindi siya magpapakita sa publiko. Parang isa sa mga tauhan ni G. Reyes. Hiningan ako ni G. Reyes na pumunta para ayusin ang isang bagay. Nagkataon lang na dumaan kami dito. At saka... Si G. Reyes ay may mga bahay sa buong mundo. Mananatili lang kami ng isang gabi. Hindi naman iyon magagalit si G. Reyes. Diba? Ah, hindi siya magagalit. Tiyak na hindi siya magagalit. Hoy, Gino de la Cruz, may isa akong bagay na kailangan kong aminin sa iyo. Kaya, sa handaan sa kaarawan ni G. Reyes ngayong gabi, ang asawa ko at ako ay walang ibang pagpipilian, kundi gawing gamit ang pagkatao ni G. Reyes. At umaasa kaming maaari mong humingi ng tawad kay G. Reyes para sa amin. Walang anuman, wala talaga. Walang problema. Hoy, Gino de la Cruz, may isa pa. Bilang katulong ni G. Reyes. Kailan ko ba makikita si G. Reyes? Ha? Kailangan mo pa bang makita si G. Reyes? Siyempre, kailangan ko. Hindi ako pwedeng walang ginagawa araw-araw, umupo lang ng walang ginagawa, at mabayaran ng walang ginagawa, di ba? Bueno, kita mo. Ang trabaho ng isang katulong sa pangkalahatan ay kumuha ng kape, mag-ayos ng ilang dokumento. Wala talagang espesyal, kaya pwedeng-pwede kang maging walang ginagawa, gawin ang wala talaga. Gino de la Cruz, ang asawa ko ay isang lalaking may bahay lang, alam mo? Walang kwenta ang sinasabi niya. Paano kayang ma-afford ng isang house husband ang e-bike na ito? Ibig mong sabihin itong e-bike? Oh, Gino de la Cruz, tigilan mo na ang pagbibiro. Itong e-bike, paano magkakaganyan kalaki ang halaga? Kahit ibenta ko ang sarili ko, hindi ako aabot sa halagang iyan. Sino nagsabi? Wala kang katumbas. Kung wala ng iba, aalis na ako. Gino de la Cruz, sige, mauna ka na. Paalam. Hoy mahal, saan mo binili ang singsing na diamante na ito? Mukhang totoo. Totoo ito. Oh, sige na. Tigilan mo ako sa pang-aasar mo. Kung totoo ito, ganito kalaki. Oh, ikaw, tigilan mo na ang kalokohan. Mahal, pwede bang ituloy ang ginagawa natin kanina? Sa panaginip mo. Sige na, sumakay ka. Uuwi na tayo. Natalia Reyes, bakit hindi ka pa huminto? Bakit ako hihinto? Alam mo kung bakit? Ang asawa mo ay nagpapanggap na G. Reyes. At ikaw naman ay nagpapanggap na Ginang Reyes. Pareho ba iyon? Papatayin ka niyan? Naipaliwanag ko na ito. Pero ikaw, ano ang ginagawa mo rito? Gagawin ko ang gusto ko. Sino ka ba? Ano bang karapatan mong magpaimportante sa harap ko? Ito ang opisina ng CEO. Lumabas ka nga. Nandito ako para sa mga dokumento. Kung walang pahintulot ni G. Reyes, hindi ka maaaring kumuha ng anumang file. Lumayo ka sa daan ko. Huwag mong hawakan yan. Huwag kumilos. Galawin mo. Wilma, Natalia, hindi ka magtatagal bilang tagalinis.
Magandang umaga, Ginang. Ginang? Nasaan siya? Nakpractice lang ng malinya ko. Gusto pala ni G, Zamora ang pag-arte. Oo, mahilig ako sa pagtatanghal. Ano ang hinahanap mo? Ang ebidensya. Anong ebidensya? May utang ang grupo ng kadakilaan sa Grupo Reyes. Nasa demanda tayo. Ang pangunahing ebidensya, ang IOU, ay nasa mismo sa desk ni G. Reyes. Kung hindi matagpuan ang IOU na yan, masisira ang kaso ng Grupo Reyes. Wala na ang pera na yan. Dapat nasa desk iyon. Hanapin sa lahat ng lugar. Wilma. 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 Wilma! Tiyak siya yan. Hindi siya pwedeng malayo. G, Villa. Nakuha ko na ang item. 30 milyong piso yan. Kaya, paano mo ako pasasalamatan? Sabihin mo na. Ano ang gusto mo? Kahit ano. Alam ng lahat na ang pagpupulong mo kay G. Reyes tungkol sa kooperasyon ay isang harapan lang. Ang tunay na layunin ay itong IOU. Sinabi ng grupo ng kadakilaan na kung makukuha nila itong IOU, bibigyan nila ako ng 10 milyong piso at 5 milyong piso niyan ay mapupunta kay Binibining Garcia, natural. 5 milyong piso yan! Kailangan ko munang makuha ang pera. Takot ka na babawi ako? Hindi ako yung tipong nangangagat sa kamay na nagpapakain. Hindi yan maliit na pera. Kailangan ko muna ang perang yan. Ito ang tseke. Munting dalaga, sa larong ito, berde ka pa. Anong ibig sabihin yan? Pagkayan, ikaw. Carlo Villa, baka mas bata ako sa'yo, pero lubos mo akong minamaliit. Anong ibig mong sabihin? Ang hawak mo suriin lang iyon. Wala sa akin ang orihinal. Ikaw, babae? Mukhang sa deal na ito, kailangan ko pang kausapin si G. Reyes. G. Villa, mula ngayon, mas mabuting matuto ka sa akin. Ibigay mo na! Ibigay mo ang IOU! Natalia, magpakita ka ng paggalang. Pagkatapos ng lahat, ako si Wilma. Sino ang sinisigawan mo? Wilma, kailan pa naging ganito ang mga pinsan? Natalia, nag-asawa ka. At ngayon akala mo matapang ka na? Lakas loob mo na bang guluhin ang pamilya Garcia? Kailangan mo ng leksyon. Oo, kailangan ko talaga ng leksyon. Kayo, mag-inang mapagsipsip ng dugo. Ngayon, lalaban ako hanggang sa kamatayan. Natalia, sa tingin ko hinahanap mo yan. Ilang taon na kitang hindi sinasaktan at nakalimutan mo na ang iyong lugar. Mula nung bata ako, ang ginawa mo lang ay sinaktan ako. Ano pa bang kaya mong gawin? Sinaktan mo ako kapag natalo ka sa sugal. Sinaktan mo ako kapag lasing ka. Sinaktan mo ako kapag masama ang timpla mo. Noong namatay ang mga magulang ko, ipinagkatiwala nila ako sa iyo. Paano mo ako tinuring? Kinuha mo lahat ng pera ng mga magulang ko at sinugal mo lahat. Inabuso mo ako araw-araw. Nagkaroon ka ba kahit isang araw na itinuring mo akong tao? Sumasagot ka pa? Papatayin kita sa sakit. Tara, patayin mo ako. Mayroon pa bang ibang mga kamag-anak na masasama tulad mo? Kami ang masasama? Natalia, wala ka bang konsensya? Huwag mong kalimutan kung sino ang gumastos para mapag-aral ka nitong mga nakaraang taon. Ako. Bilang isang teenager, para sa aking tuition, araw-araw akong namumulot ng bote sa kalye. Ang mga damit na suot ko ay lahat ng iyong mga luma at sira-sira. Dapat kang magpasalamat at may maisuot ka. Ikaw na ulila, anong karapatan mong magreklamo? Ikaw na nagdadala ng malas. Walang utang na loob kang nagdadala ng malas. Walang utang na loob, sabi mo? Noong kolehiyo, araw-araw akong kumakain ng tira ng iba. Nagsumikap ako sa pag-aaral sa pamamagitan ng part-time jobs. At ang unang pera na kinita ko, ibinigay ko lahat sa iyo. Nakalimutan mo na ba? Iyan ang dapat mong gawin. Binigyan ka pa namin ng trabaho.
Nakalimutan mo rin ba iyon? Trabaho? Ipinagbili mo ako sa isang pyramid scheme. Buti na lang nakaligtas ako at nakatakas. Kung hindi, baka patay na ako ngayon. Ikaw na walang utang na loob na hayop. Nanay, patayin natin siya ngayon para hindi na siya maglakas loob na sumagot sa akin. Sige, subukan nyo. Kahit patayin nyo ako, kailangan nyo munang ibigay sa akin ang IOU. Ayun pala, hinahabol mo ang IOU. Ito? Nandito ang IOU. Kung gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Pero may kondisyon. Anong kondisyon? Kailangan mong humingi ng tawad sa akin. Humingi ka ng tawad. At higit pa riyan. Tama iyan. Natalia, utang mo sa amin ang lahat ng ito. Kung hihingi ako ng tawad, ibibigay mo sa akin ang IOU? Siyempre, ang IOU na ito ay walang silbi sa akin. Itinatago ko lang para inisin ka. Basta't makabawi ka sa akin, ibabalik ko ito, siyempre. Ano pang hinihintay mo? Humingi ka na ng tawad. Bakit ako magtitiwala sa iyo? Natalia, intindihin mo na. Sa ngayon, bukod sa magtiwala sa akin, may iba ka bang pagpipilian? Hayaan mo munang makita ko, para ma-check kung original ba. Ang paranoid mo naman. Ang tagal kong nakikipag-usap sa mga tulad mo, kahit ang tapat na tao ay nagiging tuso. Kita mo? Ang totoo, walang peke. Ang tapang mo, Natalia. Mukhang ayaw mo na nito. Kung ayaw mo, pupunitin ko na ngayon. Hoy, huwag! Huwag! Bilisan mo at humingi ng tawad. Humingi ka ng tawad. Humihingi ako ng tawad. Humihingi ako ng tawad. Sa mundong ito, walang may karapatang pilitin siyang humingi ng tawad. Anong ginagawa mo dito? Kung hindi ako dumating, magiging labis na malungkot ang aking sinta. Hindi mo dapat tinitiis ang ganito. Wala ka kung hindi isang kaawa-awa palamunin. Ang kapal ng mukha mo. Nagpapakabayani. Kung may tapang ka, ipakita mo sa amin kung anong kaya mo. Ikaw na walang kwentang basura, sigurado akong hindi ka makakakuha ng 300,000 piso. Ang yabang mo. Nagsipilyo ka ba kaninang umaga? Wilma, pinasok mo ang opisina ng CEO sa Grupo Reyes at kinuha mo ang pangunahing ebidensya para sa kaso ng Grupo Reyes. Iyan ay isang krimen, alam mo. At dahil pamilya ka ni Natalia, bibigyan kita ng konsiderasyon. Isuli mo ang IOU na iyan. Kung hindi, sisiguraduhin kong haharapin mo ito sa korte. Nanay, narinig mo iyon? Dadalhin niya ako sa korte. Sino ka ba sa akala mo? Sa tingin mo ba ikaw ay ang CEO ng Grupo Reyes? Nasa mundo ka pa rin ng pangarap. Natalia, ang asawa mo ba ay artista o ano? Magaling siyang magpanggap. Wilma, tumahimik ka. Ito ay isang krimen. At sa tingin mo biro ito? Natagpuan ko lang ang IOU. Isang krimen. Anong krimen ang ginawa ko? Malinaw na ninakaw mo ito mula sa opisina ni G. Reyes. Ninakaw? Anong ebidensya ang mayroon ka para patunayan na ninakaw ko ito? Nakita kita ng sarili kong mata. Ikaw. Sino ka ba sa akala mo? Nandito mismo ang ebidensya. Huwag gumalaw. Umalis ka. Ito ba ay ebidensya sapat? Paano nila nakuha yon sa camera? Hindi. Ganun tayo kasawian? Dapat peke ang ebidensya mo. Eksakto. Peke. Peke ba o hindi? Ang korte ang magpapasya. Dahil hindi mo pinahahalagahan ang pagkakataong ibinigay ko sa iyo, magkikita tayo sa korte. Makikita mo ako sa korte. Sino ang gusto mong takutin? Oo. Buisit. Bukod sa pananakot sa mga tao, ano pa ang kaya mo? Walang utang na loob. Tara na. Teka, maari kong ibigay sa iyo ang IOU. Ngunit kailangan mong tumanggap kahit na ganito kalaki. Maaari kong bigyan ka ng pagkakataong magbayad ng pagkakamali, pero wala kahit isang sentimo. Buisit! Masyado akong naging mabait sa iyo. Ang IOU na ito, sa harap ni G. Reyes, ay nagkakahalaga ng ganito kalaki, ng gani. Ang hilinging ganito ay pinapakawalan ka pa rin ng madali. Si G. Reyes ay magpapadala sa iyo diretso sa bilangguan. Ipapadala mo ako sa bilangguan? Kung ayaw mo, pupunitin ko ito ngayon din.
Ang IOU na ito ay nagkakahalaga ng malaking pera. Sinusubukan mo ba akong iwaksi tulad ng isang pulubi? Ito lang ang mayroon ako. Alam mo yan. Deal! Pero kailangan mong humingi ng tawad at yumuko ng 3 beses. Wilma, huwag kang masyadong lumayo. Ayaw mo nito? E di pupunitin ko na lang. Wag. Kung gusto mong punitin, sige lang. Pero isipin mong mabuti. Kung pupunitin mo iyon, titiyakin kong mabulok ka sa kulungan. Sino ang tinatakot mo? Sige, punitin mo. Wilma, buwang kang talaga. Natalia, pinalo mo ako? Bruha ka. Sino ka ba? Si. Tama na. Hindi ba yun ang katulong ni G. Reyes? Anong ginagawa niya rito? G. Reyes. Reyes? G. Reyes. Nagbibiro ka ba? Tiyak na ang ebidensya. Ang kadena ng ebidensya ay naisumite na sa pulisya. Beatrice Garcia. Wilma Garcia. Ang Grupo Reyes, sa mga kasong pagnanakaw at pagkasira ng personal na ari-arian, ay formal na ngayong nagrereklamo sa inyo sa pulisya. Sa madaling panahon, makakasama kayo roon, magkakasama. Imposible. Wala siyang iba kundi isang bruhang pinapakain. Paano siya naging pinakamayamang tao sa mundo? Yung babaeng iyon, si Natalia, paano siya nakapag-asawa kay G. Reyes? G. Reyes, maawa po kayo sa amin. G. Reyes. G. Reyes. Maawa ka naman sa amin. G. Reyes. Ah, sabi ni G. Reyes, hinding-hindi kanya patatawarin. Sumama ka sa akin. Wag, wag. Sila mismo ang may kasalanan nito. Pira-piraso na lahat ngayon. Iwanan mo na lang. Hindi. Kung hindi ko yan pupulutin, mawawalan ako ng trabaho. Kahit mawala pa yan, kaya kitang alagaan. Huwag kang baliw. Talia, gusto ko sanang... Kung ikaw talaga ang CEO, hindi na kita pakakasalan. Bakit? Wala ako sa level mo. Hindi tayo magiging masaya. Parang perang ito. Para sa akin, ito'y kayamanang hindi ko maabot. Ngunit sa isang alpha bilyonaryo, barya lang ito. Hindi niya to maiintindihan. Sige, napulot na lahat. Uuwi na tayo. Pera. Mas mahalaga ka. Hindi pa tapos idikit. Matulog ka na. Nandito lang ako. Kulang ng isang sulok. Kulang pa ang isang piraso. Nasaan ito? Nahanap ko na. Mahal, gumising ka. Handa na ang pansit. Mahal. Carlo, wala akong problema sa iyo. Bakit mo ako hinahawakan? Nasaan si Vilma? Paano ko malalaman? Tinawagan ko siya pero hindi siya sumagot. Sa pintuan ng bahay niya, magdamag akong naghintay. Hindi siya dumating. Hindi naman niya dinala ang IOU, di ba? Eh di hanapin mo siya. Anong gusto mo sa akin? Pinsan mo siya. Paano mo hindi alam kung nasaan siya? Hindi naman kami naging close. Hindi mo ba alam yon? Wala akong pakialam. Kung hindi ko siya mahanap, hahanapin kita.
Ibigay mo ang IOU. Wala akong IOU. Pakawalan mo ako. Pakawalan ka? Kung gayon, ang lahat ng pera ko ay masasayang. Para saan mo kailangan ng IOU? Hemp, munting dalaga, kailangan mong malaman kung nasaan ang IOU na yan. Mukhang hindi ka iiyak. Hanggang makita mo ang tabaong. Kapag nainom mo ang munting tabletang ito, sa 15 minuto, luluhod ka, mamamanhik para sa pag-ibig ko. Dahil hindi mo sasabihin sa akin kung nasaan ang kapatid mo. Kaya ang utang niya sa akin. Ikaw ang magbabayad. Carlo Villa. Ayaw mo ba ng IOU? Sabihin mo na, nasaan ang IOU? Nasa bahay ko ang IOU, pero may punit sa sulok. Kaya pumunta ako sa bahay niya para hanapin ito. Sa bahay mo? Tawagan mo ang asawa mo. Papuntahin mo siya, dala ang IOU. Talia, nakuha mo na sa wakas. Nasaan ka? Mahal, tawagan mo ang pulis. Tumahimik ka. Nasa kamay ko ng asawa mo ngayon. 10 minuto, dalhin mo sa akin ang IOU. 1 minutong huli, puputulin ko ang isa sa mga daliri niya. Carlo Villa, ulupong ka. Habang hinihintay natin ang asawa mo, maglilibang tayo. Iwasan mo ako. Ang kinis ngang bala. Ang bruhang iyan, talagang maswerte. Carlo Villa, kung hahawakan mo ako ulit, pababayarin ka ng asawa ko. Huwag mong kalimutan, siya ang pinakamayamang tao sa mundo. Sa tingin mo, 3 taong gulang ba ako? Ha. Carlo Villa. Carlo Villa. Talia, anong problema? Binigyan ko na siya ng matapang na droga. Ngayon, nagsisimula na siyang maging mabangis. Ha. Kawalang hiya ka. Tigil. Ibigay ang IOU. Sa panaginip? Patay ka. Magaling kang magtago. Paano siya? Bakit hindi ka nagtatago? Magtago. G. Reyes? Hoy, G. Reyes. Hindi, imposible. Isa lang siyang pera lang ang habol na bruha. Paano? Paano siya naging G. Reyes? Carlo Villa. Si Wilma Garcia ay umamin na sa iligal na kasunduan ninyo. Ang ebidensya ay bakal. Tapos na ang buhay mo. Ipadala siya sa malawak na disyerto. Gusto kong maranasan niya ang kapalarang mas masahol pa sa kamatayan. Opo, Ginoo. Hindi! Pakawalan mo ako! Mahal, masama ang pakiramdam ko. Talia, konting tiis pa. Ihahatid na kita sa bahay ngayon. Mahal, kailangan kita. Mahal, nadroga ka. Wala ka sa sarili mo. Hindi ko kaya. Legal na tayong kasal. Hindi. Natatakot akong saktan kita. Pakiusap. Hindi. Tapos na ba? Oo, G. Reyes, tapos na. Naibalik na ang IO at si Carlo umamin sa kanyang plano kasama ang grupo ng kadakilaan. Tiyak na matatalo ang grupo ng kadakilaan sa kasong ito. Tiyak na makukuha namin ang pera pabalik. Mabuti. Mahal, paano kita mapasasalamatan?
Ang init ng noo mo. Naku! Mahal! Mahal! Mahal? Mahal. Lagnat dahil sa impeksyon ng sugat. Hindi naman seryoso. Majay gising siya agad. Salamat, Doktor. Ngayon, irehistro natin ang impormasyon ng pasyente. Nako, matagal na kaming kasal. Hindi ko pa rin alam ang buong pangalan ng asawa ko. Pakibilisin. Naghihintay ang ibang pasyente. Reyes? Lagyan na lang ng G. Reyes. Salamat, Doktor. Oy, mahal. Gising ka na. Ano ang pakiramdam mo? Mas mabuti na. Sasagutin ko. G. Reyes. Sa wakas ay sumagot ka. G. Ray. G. Reyes. Gino de la Cruz. Ano ang tawag mo sa asawa ko? O, kanina hinahanap ako ni G. Reyes. Kakausap ko lang kay G. Reyes. Tinatakot mo ako. Akala ko ang asawa ko ang pinakamayamang tao sa mundo. Siya nga pala. Ano ba ang gusto mo sa asawa ko? Personal na bagay lamang. Ipakausap mo siya sa telepono. Nasugatan siya ngayon. Hindi siya makasagot ng tawag. Nasugatan si G. Reyes. Ano? Nasugatan si G. Reyes? Anong nangyari? Hindi. Hindi ba sinabi mong nasugatan si G. Reyes? Sinabi kong nasugatan ng asawa ko. Hindi si G. Reyes. Hindi ko pa nga nakikilala si G. Reyes. Nasugatan ng asawa mo? Saang ospital? Pupunta ako diyan ngayon. Ospital ng Pag-asa. Ikaw ang asawa ko. Bakit siya nag-aalala sa sugat mo? Siya. Baka dahil sa'yo kaya siya nag-aalala sa akin. Ikaw ang ehekutibong katulong at ako ang asawa ng ehekutibong katulong. Ginagalang ka lang niya. Kaya siya. Siya ano? Kasal ka na. Wala na siyang pag-asa. Mahal, ano ba ang sinasabi mo? Pamilya ng pasyente? Lumapit kayo. Si. Sandali lang. Uulitin ko. Lumayo ka sa akin mula ngayon. Pero minsan hindi ko mapigilan. Uulitin ko. Lumayo ka na sa akin simula ngayon. Pero minsan hindi ko mapigilan. Bitawan mo ang aking mahal. Umalis ka sa harapan ko. Mahal, halika rito. Hayaan mo akong pakainin ka, Sinta. Mapait ba? Sandali lang. Kukuha ako ng asukal na bato. Mas epektibo ito kaysa sa asukal na bato. Wala akong nakita. Hindi. Nakita mo iyon. Napakalinaw. Kaya, naiintindihan mo na ba? Ako. Hindi ko maintindihan. Ikaw. Kami ay isang mapagmahal na mag-asawa. Narinig mo ba iyon? Kaya. Kaya? Hoy. Siya. Anong pakikipag-usap mo kay Talia? Dahil si Binibining Natalia ay nagligtas sa kumpanya. Kaya, ang CEO ay espesyal na nagbigay kay Binibining Natalia ng 10 taong bakasyon. 10 taon? Kung hindi sapat iyon, Siyak na sapat na iyon. Mahal, may oras na ako ngayon para alagaan ka. Uy, mahal. Ano ang pangalan mo? Mateo Reyes. Ano? Mateo Reyes. Iyan ang pangalan ng aking amo. Nagbibiro ka na naman. Ang pangalan ko ay Teo. Medyo magandang pangalan iyan. Medyo. Ibig sabihin, kalahati ng pinakamayamang tao sa mundo. Kaya pala mura ang amoy. Kaya pala ikaw at ang iyong asawa. Clara Lim. Ito ang aming VIP ward. Pakiusap, umalis na kayo. VIP ward? Sa tingin ko hindi mo pa naiintindihan. Ang ospital na ito ay pag-aari ng pamilya Lim.
Hindi kayo tinatanggap dito. Mag-empake na kayo at lumabas ngayon. Binayad na namin ang mga bayad sa ospital. Sa anong dahilan mo kami pinalalayas? Ang ospital ay lugar para magligtas ng buhay. Hindi ito lugar para sa iyong pag-aatungal. Ito ay isang high-end na ospital. Kayo dalawa hindi karapat-dapat manatili dito. Mahiya kayo at umalis na. Huwag niyo akong pilitin na tawagan ng guwardiya. Maaari mo kaming palayasin, pero kailangan mong bigyan kami ng makatwirang paliwanag. Nagbabayad kami ng nasa oras. Hindi namin nilabag ang anumang patakaran ng ospital. Bakit mo kami pinalalayas? Hindi mo ba maintindihan ang simpleng Ingles? Ang ospital na ito ay pag-aari ng pamilya Lim. Kung sino ang gusto kong palayasin, palalayasin sila. Inaasahan mo bang gumawa ako ng dahilan? Naiintindihan ko. Kung gayon, natatakot ako na hindi ko magagawa iyon. Ngayon, ang pribadong doktor ng Grupo Reyes, Dr. Santos, ay darating para pag-usapan ang pakikipagsosyo sa amin. Kung may hiya kayo, umalis na kayo. Kung masira mo ang aking pagkakataon na makipag-ugnayan sa Grupo Reyes, papatayin ko kayong dalawa. Si Dr. Santos ay ang pribadong doktor ng Grupo Reyes. Ginagamit niya ang pangalan ng Grupo Reyes para gumawa ng mga kasunduan sa labas. Iyan ay ilegal. Pabayaan mo pa na sinusubukan mo siyang gamitin para makapasok sa Grupo Reyes. Tigilan mo ang kalokohan. Umalis na kayo ngayon. Tama na. Umalis ka na. Miss, nandito na si Dr. Santos. Batiin mo siya. Ang ospital ba natin ay silungan para sa mga walang tahanan? Mga taong tulad nito, sino ang nagpasok sa kanila? Bingi ka ba o ano? Umalis ka na. Nagbayad kami ng lahat ng bayad, bawat sentimo. At ngayon gusto mo kaming palayasin? Ganun na lang? Ang mga patakaran ba ng ospital ninyo ay pan-display lang? Ang mga patakaran ay para sa mga basurang tulad mo na sumunod, hindi para sa akin. Hindi ito para sa akin. Yan ang pinagkaiba natin. Isang taong corrupt na tulad mo ay mabubulok sa impyerno. Impyerno? Sige na. Hindi mo ba narinig na ang pera ang nagpapaikot ng mundo? Tanging mga ordinaryong tao tulad mo ang kailangang magdusa ng ganito? Anong mali sa pagiging ordinaryo? Ang pagiging ordinaryo ba ay nangangahulugang karapat-dapat tayong mabuli at palayasin sa ospital? Tama iyan. Ang yaman ng pamilyang Lim ay isang bagay na hindi ninyo malalapitan sa buong miserable ninyong buhay. Ano naman, iminumungkahi kong maging matalino ka at tanggapin mo na lang. Ngayon, umalis ka na. Mula ngayon, huwag na kayong magpakita sa paligid ng mga Lim. Isang maliit na tagapagmana ng mga Lim, at ganyan na siya, kayabang? Ang pamilyang Lim lang ha? Ikaw na basurang palamunin, anong karapatan mong pintasan ang mga Lim? Grupo Reyes. Mateo Reyes. Binibigyan ba ako niya ng karapatan? Walang hiya kang hayop. Paano mo nagawang magpanggap na si Mateo Reyes? Hindi aalis? Sige, edi palalabasin kita. Hoy, Umalis. bitawan mo! Ano? Anong nangyayari dito? G. Reyes? G. Reyes! Sandali, sinasabi mo bang siya si G. Reyes? Nagbibiro ka yata? Mali ang tao mo, Dr. Santos. Hindi ako si G. Reyes, mula sa Grupo Reyes. Tama. Malamang nag-imagine lang ako. Nagkamali ako. Alam ko na. Asawang walang nisilbi lang siya. Paano siya magiging si G. Reyes? Isang asawang walang silbi. Tama iyan, Dr. Santos. Itong lalaking ito, parehas lang sila ng apelyido ni G. Reyes. Nilalapastangan niya ang pangalan ni G. Reyes at nagpapanggap siyang si G. Reyes. Dahil nandito ka ngayon, personal mong doktor si G. Reyes! Dapat mo siyang patigilin ngayon. Dr. Santos, dahil doktor ka, sabihin mo sa akin, binayaran ko na lahat ng bayarin ko bilang pasyente. May karapatan ba akong manatili rito? At may lakas ng loob ka pang hinga ng hatol si Dr. Santos? Sino ka ba? Nakakawalang hiya. Kaya niya iyan. Dr. Santos? Magsalita ka naman. Lahat ng bayad ay nabayaran na. Siyempre pwede siyang manatili rito. Ang ospital na ito, hindi ba ito lugar para gamutin ang pasyente? Dumaan lang ako ngayon. Dumaan lang. Wala nang iba. Ang mga bagay na ito, walang kinalaman sa akin. Walang kinalaman sa iyo? Dr. Santos, tama ba ang narinig ko? Sabi mo lang dumaan ka lang. Oo. Dumaan lang ako. Pero Dr. Santos, may malinaw tayong appointment ngayon para pag-usapan ng kolaborasyon. Tama iyan, Dr. Santos. Malinaw na nakipag-appointment ka sa Binibining Lim. Bakit biglang nagbago ang kwento mo? Kalokohan. Tumahimik ka na. Dr. Santos, sigurado ka ba dito? Bakit mo siya sinaktan? Manahimik ka. Ang galing. Ang mga bully tulad niya ay dapat mabugbog. Ikaw naghahaman na bruha. Wala kang pakialam. Clara,
Bingi ka ba? Sinabi kong tumahimik ka. Bingi ka? Dr. Santos? Mayroon bang hindi pagkakaintindihan? Hindi pagkakaintindihan? Ang dumi ng dila mo, kaya ka binugbog. Dr. Santos, may kulang ba sa pagpapakita namin ng mabuting pagtanggap na naka-offend sa iyo? Mangyaring sabihin sa amin. Oo, pakisabi sa amin, Dr. Santos. Kung may mali kaming ginawa, aayusin namin agad. Pero hindi namin pwedeng hayaang masira nito ang ating kooperasyon. Walang utak na tanga. Ginoo, pakiusap, umasa kayo. Aayusin ko ang lugar na ito ng maayos at wasto. Maaari kayong manatili hanggat gusto ninyo. Habang nandito kayo, gagawin ko ang lahat para masiguradong komportable kayo. Ang Dr. Santos na iyon, sino ba talaga siya? Hindi mo karapat-dapat malaman. Umalis kayo dito ngayon din, tigilan nyo na ang pagiging pampaskit sa mata. Oo. Dr. Santos. Huwag mo akong tawagin ng ganyan. Hindi kita kilala. Dr. Santos, ano ang nangyayari? Wala akong ideya kung ano ang nangyayari. Pakiusap, sabihin mo sa akin. Paano mo nagawang itanong yan sa akin? Ano ang ginawa mo ngayong gabi? Wala ka bang ideya? Ano ang ginawa ko? Naging tanga ako para isipin na dahil ang pamilya Lim at ang aking pamilya, ang pamilya Garcia, ay mga matandang magkaibigan, pwede kong hayaang ang inyong pamilya sumakay sa tsansa ng pamilya Reyes, ang pinakamayamang pamilya sa mundo. Binigyan kita ng pagkakataong ito. Inaasahan ko na kami. Ang pamilya Garcia at kayo, ang pamilya Lim, ay magtutulungan, magbabahagi ng kayamanan, at makakamit ang kaluwalhatian ng magkasama. Ngunit ngayong araw, sinira mo ang lahat. Ikaw na bulag na hangal. Sinira mo ang buong plano. Hindi pwede. Hindi ako naniniwala dito. Dr. Santos, hindi ka naman talaga naniniwala na siya talaga si G. Reyes, di ba? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Baka maloko mo si Dr. Santos, ngunit hindi mo ako maloloko. Tingnan natin kung gaano katagal mo itong magagawa. Kapag hindi ko na kaya, titigil ako. Aaminin ko na lang. Sumuko na siya! Sumusuko na siya! Dr. Santos, tingnan mo, sumusuko na siya! Tumahimik ka na lang. Mahal, ano ang kailangan mong aminin? Dr. Santos, bakit ka nagmamakaawa sa kanya ng ganyan? Karapat-dapat ba siya? Clara, alam mo ba kung sino siya? Sino kaya siya? Hindi ba siya ang asawang walang silbi? Clara, alam mo ba kung sino siya? Siya si G. Reyes, ang pinuno ng Grupo Reyes. G. Reyes. G. Wang, ang ignorante mo naman. Paano naman ang talunang ito maging si G. Reyes? Sino pa kung hindi ako? Sa lahat ng oras, hindi mo man lang alam ang itsura ko. Mukhang hindi sapat ang koneksyon mo. Reyes, anong kinaiingitan mo? Tatawagan ko si Gino de la Cruz ngayon din. Siya ang kanang kamay ni G. Reyes. Pagdating niya rito, pagsisihan mo. Joven, 3 minuto ka para pumunta rito. Kung hindi wala ng pwesto para sa'yo sa Grupo Reyes. Oh, nanalo ng Oscar. Sigurado. Tuloy. Lahat ng pagsisikap mo sa buhay tila ginamit mo lang sa pag-arte. Kahanga-hanga. Bakit hindi ka na lang maging artista? G. Reyes. Hindi pwede. Hindi ito maari. Paano siya naging si G. Reyes? Wala siyang iba kundi isang talunang pera lang ang habol. Kung siya si G. Reyes, hindi ba gagawin si Natalia na Ginang Reyes? Ako. Ginang Reyes. Imposible. Lahat kayo nagpapanggap, di ba? Itong talunan, paano siya naging G. Reyes? Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Dr. Santos, hindi kita sisisihin sa relasyon mo kay Clara Lim. Huwag mong hayaan na mangyari ito muli. Salamat, G. Reyes. Salamat, G. Reyes. Alisin na rin ang baliw na babaeng ito. Oo, G. Reyes. Hindi. Imposible. Hindi ko ito paniniwalaan. Bitawan mo ako. Ikaw talaga si G. Reyes? Ako talaga ang puno ng Grupo Reyes. Ngunit higit sa lahat, asawa mo ako. Talia, gusto kong hanapin ang tamang oras para sabihin sa'yo, pero natakot ako na baka sobra para sa'yo ang lahat ng sabay-sabay. Kaya hindi ikaw si Teo? Ikaw si Mateo Reyes. Kaya ang e-bike na iyon ay talagang Tama, pasadya. ang singsing na ito. Oo, pasadya para sa'yo.
Ang villa na pinasok natin ng palihim noong araw na iyon. Talaga bang bahay mo iyon? Isa lang sa mga pag-aari ko. Hindi ako madalas pumunta doon. Uy, Talia. Gising ka na. Teka, paano ako nakarating dito? Nahimatay ka sa ospital. Nahimatay. Dahil sobrang excited ka, tumibok ng mabilis ang puso mo, nagkaproblema sa paghinga, at nawalan ka ng malay pansamantala. Ah, sobra naman? Pasensya na, mahal. Excited lang ako. Ang asawa ko ang pinakamayamang tao sa mundo. Nakakamatay ito. Huwag kang baliw. Sinasadya mo, to para mag-alala ako. Ako hindi naman. Hindi ko lang inakala na ikaw ang amo ko. Galit ka ba sa akin? Syempre hindi. Paano ako magagalit sa'yo? Sobrang saya ko. Talaga? Anong problema? Ang init ng mukha mo. Ikaw ba ay mamahimatay ulit? Hindi. Bakit? Ang pula ng mukha mo? Kasi... Dahil sa ano? Magsalita ka. Ano ba yan? Magsalita ka. Aw, ang lapit mo. Kaya pala dahil sa akin. Di lalayo ako. Hoy, hindi naman kailangan. Hindi. Hindi pwede. Paano kung mahimatay ka ulit? Hindi ako. Sige, kumuha ako ng tubig para sa'yo. Oh, Diyos ko. Ang pinakamayamang tao sa mundo ay asawa ko pala. At ngayon, siya ang nagbubuhos ng tubig para sa akin. Nako, hindi naman ako nananaginip, di ba? Anong panaginip? Wala lang. So, nasa panaginip mo ba ako? Wala yun. So, nasa panaginip mo ba ako? Hindi ka ba okay? Paano ka nabulunan sa tubig? Hindi. Ibig mong sabihin, hindi ka masama ang pakiramdam o wala ako sa panaginip mo? Diyos ko, kaya ito ang pinakamayamang tao sa mundo na nag-a-acting cute? Diyos ko, niloloko mo ba ako? Hoy, ikaw. Oy, dumudugo ang ilong mo. Dumudugo ang ilong mo. Pasensya, kasalanan ko ito. Ano yung tunog na yan? Hindi. Oo, syempre. Ito ang tunog ng puso ng isang taong kinikilig. Hindi. Sabi mo ay, aalagaan mo ako, hindi ba? Kaya, ako. Maliligo na lang ako, sige? Ang lalaking makakasama ko sa kama ay ang pinakamayamang tao sa mundo. Sobrang kinakabahan na ako. Natalia, kumalma ka. Natalia, sige na. Huwag kang kabahan, sige? Ikaw ang asawa ng pinakamayamang tao sa mundo. Hinalikan mo na siya. Suot mo pa rin ang singsing sa iyong daliri. Huwag kang duwag. Gawin mo na. Sige na, kaya mo yan. Oo. Pero amo mo pa rin siya, kung tutuusin. Tawagin mo akong aking reyna. Aking reyna. Ikaw ang pinakamayamang tao sa mundo. Ang aking amo. At higit sa lahat, ang aking asawa. Nakuha mo ba? Nakuha ko. Diyos ko po, Natalia. Magising ka. Ano bang iniisip mo? Talia, malapit ka ng handa. Mahal, anong problema? Ikaw? Paano ka nakapasok? Handa na ang hapunan. Ang tagal mong nasa banyo. Nag-alala ako na nahimatay ka ulit. Paano naman? Mahilo ka pa ba? Mahilo ka pa?
Alam mo, medyo, oo, mahilo. Hindi kumain buong araw, kaya pala nahihilo ka. Eto, ang paborito mong adobong baboy. Ah, Ang sarap. Naku, ang pinakamayamang tao sa mundo nagluto ng adobong baboy para sa akin. bakit ka namumula ulit? Well, baka kailangan ko ng oras para masanay. Ang mahal ko ay ang pinakamayamang tao sa mundo. Titulo lang iyon. Baliw. Sino ang nasa bahay ko? Ito ang bahay ko. Kailan pa? Ano sa tingin mo ito? Hotel? Pwedeng pumasok at lumabas kahit kailan? Mateo. Chelsea. Anong ginagawa mo rito? Ako. Pumunta ako para ipaglaban si Maya. Natalia, itong munting haliparot, hindi siya karapat-dapat maging ginang Reyes. Kaibigan ako ni Maya. Siyempre kailangan ko siyang ipagtanggol. Tama ba ang narinig ko? Ipinagtatanggol mo si Maya? Tingnan mo kung gaano kawalang katarungan si Maya. 2 taon lang siyang nag-aral sa ibang bansa. Noong 2 taon na iyon, araw-araw kanyang iniisip. Sino bang mag-aakala na pagbalik niya, maririnig niyang may asawa ka na? Para kay Maya, para itong kidlat sa maaliwalas na kalangitan. Para sa kanya, talagang isang malaking kidlat. Wala kang pakialam doon. Kaibigan mo siya, pero sapat ka na para maging nanay niya. Mapagkunwaring bruha, pupunitin ko ang bibig mo. Subukan mo lang lumapit. Mateo, ano ba ang ginagawa mo? Bakit hindi mo ipinagtatanggol si Maya? Natalia, pinakasalan ka niya para lang makuha ang kayamanan ng Grupo Reyes. Itong si Chelsea, ano ba talaga ang relasyon niya kay Maya? Bakit niya todo ipinagtatanggol si Maya? Ang mga kaibigan ay hindi kailangang umabot sa ganito. Diba? Chelsea. Kung may naghahabol sa kayamanan ng Grupo Reyes, ikaw yon, diba? Mateo, wala akong ginawa kundi maging tapat sa'yo at kay Maya. At sinasakmal mo ang kamay na nagpapakain sa'yo. Ganyan mo ba ako nakikita? Inalindayog ba ng babaeng ito ang isip mo o ano? Malandi ka. Chelsea, kung mag-arte ka ulit, tatawag ako ng pulis. Hindi maganda ang mangyayari. Mateo, dapat tumawag ka ng pulis. Dapat siya arestuhin. Maya, ilabas mo ang tinatawag mong kaibigan dito? Kung hindi, alam mo ang mga kahihinatnan. Mateo, si nanay ang nagbalik sa akin mula sa ampunan para sa anong layunin. Alam mo kung bakit? Si nanay, mula noong bata ako, ay pinalaki ako bilang magiging manugang na babae ng pamilya Reyes. Paano mo ngayon pakakasalan itong babaeng tira-tira? Kaya, si Maya ay hindi pala kadugo ni Mahal, pinalaki bilang manugang mula pagkabata. Sa palagay ko iyon ay ang kumpiyansa ng pinakamayamang tao sa mundo. Dahil si Mahal at ako ay legal na kasal, mula ngayon, ikaw na ang aking hipag. Pamilya na tayo ngayon. Sino ang pamilya sa iyo? Ikaw ay isang babaeng walang klase. Maya, kung hindi ka marunong magsalita ng maayos, tumahimik ka, hindi ka tinatanggap dito. Lumabas ka. Tingnan mong mabuti, siya ang iyong asawa. Si Maya lamang sa buong mundo ang sapat para sa iyo. Oo, Mateo. Tayo ay lumaki ng magkasama. Maraming pinagdaanan ng magkasama. Paano makakapantay ang babaeng ito kailanman? Mas mabuti, bago malaman ni nanay, hiwalayan si Natalia. Nagpakasal kami ni Natalia, medyo minadali nga, kaya wala pa akong panahong sabihin kay nanay. Pero kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, isama ko si Natalia para makita si nanay. Sigurado ako, magugustuhan ni nanay si Natalia. Pinahahalagahan ni nanay ang magkapantay sa katayuan, kaya paano niya magugustuhan yun? Tama, nasobrahan ako sa pagkasabik sa asawa ko na siya ang pinakamayamang tao sa mundo. Kaya tuluyan kong nakalimutan na ang kanyang ina ay galing sa ganitong pamilya. Sino ang nagsabing pakialam ni nanay iyon? Naniniwala ako irerespeto ni nanay ang pinili ko. At tulad ko, makikita niya kung gaano kakagaling. Talaga? Ako ang CEO ng Grupo Reyes, kaya bakit ako magsisinungaling sa iyo? Natalia Reyes ay may reputasyon bilang nagdadala ng malas. Dahil namatay ang kanyang mga magulang noong bata pa siya, at nang lumaki, naging dahilan pa siya ng kasawian ni Tita Wilma, kaya para sa babaeng tulad niya, paano siya makapapasok sa pamilya Reyes? Mateo, narinig mo iyon. Tama ba? Matigas pa rin ang ulo? Kung iuwi mo siya, magagalit si nanay. Sabi ko,
Irerespeto ni nanay ang pinili ko, okay? Natalia, sinusubukan mo bang ipaglaban ng kapatid ko, ang buong pamilya? Ako. Maya, sapat na iyan sa iyo. At ito ang bahay ko. Pero Mateo, mula pagkabata lagi mo akong pinagbibigyan, kaya paano mo ngayon, dahil sa babaeng ito, sisigawan ako ng ganito? Malugod na tinatanggap ang sino mang bisita. At dahil nandito ka na, bakit hindi ka nalang makisalo sa amin? Lumaki tayong magkasama. Sinasabi mo ba sa akin na si Mateo ay hindi kailanman nakaramdam ng kahit ano para sa babaeng pinili ng kanyang ina para sa kanya? Ikaw, mga agaw ng asawa, abangan mo kung paano kitang haharapin. Natalia, sa harap ni Maya, hindi ka ba nahihiya? Tanungin mo ang sarili mo ng tapat, karapat-dapat ka ba kay G. Reyes? Chelsea, hayaan mong linawin ko ulit. Ito ang bahay ko. Oh, G. Reyes, magkaibigan kami ni Maya. Sa huli, pamilya tayo. Ang pamilya ay hindi nagtatago ng sikreto. Ang mga babaeng tulad ni Natalia ay marami lang. Si Maya lang ang natatangi. Pinili ng nanay mo siya para sa iyo at pinalaki siya mula pagkabata. Kaya ang kanyang pagkatao at pamilya ay perpektong tugma. Hiwalayan mo ang babaeng si Natalia ngayon din. Sino ka ba para sabihin sa aking makipaghiwalay? Oh, Mateo, kailangan mong panagutan si Maya. Palagi siyang nangarap na pakasalan ka. At ngayon, ikaw ay nagpakasal sa iba. Ano bang dapat niyang gawin? Ang kinabukasan niya isang biro na lang ngayon. Palagi ko nang itinuturing si Maya bilang isang nakababatang kapatid. Wala talagang romantikong damdamin. Nilinaw ko na ito noong 18 kong kaarawan sa buong pamilya. Tama ba, Maya? Pero Mateo, akala lang ng lahat, isa kang pabayang bata, kaya hindi nila ito sineseryoso. Ang iba ay maaaring hindi ito seryosohin, pero kailangan mo. Sinabi ko sa iyo ng paulit-ulit ng 1,000 beses. Itinuturing lang kita bilang aking kapatid. Mateo, bukod sa akin, sino pa ang sapat para sa iyo? Sino pa kaya yung babaeng iyon? Maya, kung patuloy kang magsasalita, hindi na tayo magkikita pa. Mateo, Mateo, ano bang mali sa sinabi ni Maya? Talagang nagkakaila ka. Mahal, umalis na tayo. Huminga muna tayo ng sariwang hangin. Mayroon kang 2 minuto para umalis sa bahay ko o ang guwardiya ay personal na maghahatid sa iyo palabas. Mateo, tingnan mo. Kung tutuusin, siya pa rin ang kapatid mo. Kung ano man ang sasabihin mo, umupo tayo at pag-usapan. Natalia, hindi ko kailangan ng peke mong awa. Maya, dapat mo siyang tawaging Natalia. Natalia, bakit siya dapat maging hipag ko? Dapat ikaw ang napangasawa ko. Mateo, tingnan mo akong mabuti. Ako ang dapat na magpakasal sa iyo. Gusto na kitang pakasalan sa loob ng 20 taon. Maya, sobra ka na. Bakit? 2 taon lang akong nag-abroad. Bakit ka naging ganitong tao? Ganito na talaga ako dati pa. Nabubuhay ka sa isang pantasya. Mateo Reyes, pakasalan ang tulad ni Natalia, tatawanan ka ng mga tao. Pagsisisihan mo yan. Oo. Pakasalan ka. Hindi ko ito pagsisisihan. Hindi ka ba takot na kutyain ang mga taong tulad nila? Hindi. Hindi mangyayari yon. Ano ka ba? Hindi nga? Natalia, sasabihin ko sa'yo, kapag nalaman ng lahat ang kasal mo sa kapatid ko, makakaapekto ito sa presyo ng stock ng Grupo Reyes. Magdudulot ito sa Grupo Reyes ng malaking pagkalugi. Kung may hiya ka, iwanan mo ang kapatid ko ng walang sabi-sabi. Kung hindi, ang pagkalugi na idudulot mo sa Grupo Reyes ay hindi mo mababayaran sa walong buhay. Medyo may punto siya. Mateo, sa tingin ko, dapat ko talagang pag-isipan ang kasal natin. Talia, haka-haka lang yon. Hindi totoo yan. Ang ating kasal ay hindi kailangang pag-isipan muli. Natalia, kung talagang mahalaga sa iyo si Mateo at ang Grupo Reyes, saka hiwalayan mo na siya ngayon. Talia, ang kasal natin ay kailangan lang maging tapat sa sarili nito. Kalimutan mo na ang lahat, okay? Pero hindi ko basta-basta pwedeng baliwalain. Ikaw ang CEO ng Grupo Reyes. Sa likod mo, maraming tao ang nanonood. Baka kaya hindi mo sinabi sa akin na ikaw si Mateo Reyes? Hindi ganoon.
Hindi ko sinabi sa'yo ang tunay kong pagkatao dahil natatakot akong takutin ka. Natatakot akong itaboy ka. Talia, hindi kita kayang mawala. Naiintindihan mo ba? Walang regalo sa pagpapakasal, walang alahas sa kasal, asawang libre. Gusto mo? Dapat ko tong napansin noon pa. Ang tanga ko talaga. Marunong ka sa alak, marunong ka sa pagbaril. Paano ka naging ordinaryong tao lang? Talia, ang ako na nasa harap mo ay isang ordinaryong tao lang. Huwag mo akong iwan, okay? Natalia, hinihiling mo ba kay Mateo na talikuran ng buong mundo para sa iyo? Sa likod ng Grupo Reyes ay milyon-milyong mamumuhunan at empleyado. Kapag bumagsak ang presyo ng stock at nalagay sa problema ang Grupo Reyes, saka milyon-milyong pamilya, lahat dahil sa iyo, ay mawawalan ng tirahan. Natalia, nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap, hiwalayan mo na si G. Reyes. Isa lang ako sa mga milyong pamilya diyan. Kaya mo bang tiisin na makita ako na matulog sa lansangan? Chelsea, huwag mong gamitin ang mga kwentong ito para pag-guilty si Natalia. Natalia, huwag kang makonsensya sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Maniwala ka sa akin, kahit gaano kahirap, kaya kong harapin lahat, okay? Okay, pinagkakatiwalaan kita. Ang mahal ko ay ang pinakamayamang tao sa mundo. Naniniwala ako na ang mahal ko kayang lutasin ang anumang problema, kaya niyang lagpasan ang anumang pagsubok. Mananatili ako sa tabi mo sa hirap at ginhawa. Salamat. Salamat din. Mateo, ganyan mo ba ako tratuhin? Pagsisisihan mo yan. Joven, pumunta ka sa bahay ko at harapin ang dalawang tao. Hindi. Umalis na tayo dito. Tara, umalis na tayo. Bitawan mo ako. Kung may buhay, may pag-asa. Oy. Mahal, alam mo ba na ang reaksyon mo ay halos ikamatay ko sa takot? Ganon ba? Oo, sa totoo lang, halos hindi ako makahinga. Akala ko malapit na akong. Gabi na. Huwag mong sabihin yan. Matulog na tayo. Mahaba ang araw na ito. Sige, sabay. Ako ito. Magkita tayo at mag-usap. Walang oras para diyan. Ngayong gabi, walang sinuman ang manggugulo sa atin. Matalino ka, di ba? Naalala mong paalalahanan ako na sabihin kay nanay. Siyempre naman, ako ang nanay mo. Siyempre inaalagaan kita. Sinasabi ko sa'yo ulit, tigilan mo na ang pag-aakalang ikaw ang tunay kong nanay sa lahat ng oras. Paano kung malaman ni Ginang Reyes ito? Paano ko makukuha ang simpatya niya? Paano ko gagamitin ang emotional card kung hindi ako makapag-asawa sa pamilya Reyes? Tapos na ang lahat para sa akin. Oo, tama ka. Pabaya ako. Buwisit. Ang babaeng iyon ay hindi dapat pahintulutang magpakasal sa aming pamilya. Oo, nanay. Bakit ayaw makinig ni Mateo? Kumikilos siya na parang mabubuhay at mamamatay para sa kanya. Wala na siyang pakialam sa Grupo Reyes. Maya, ngayon, puntahan mo at dalhin ang babaeng iyon sa akin. Ginang Reyes, inutusan mo ba akong pumunta rito ngayon dahil may sasabihin ka? Natalia, hindi kita gusto. Alam na alam mo iyan. Inutusan ka ng nanay ko na pumunta ngayon para sabihin ito sa iyo ng harapan. Hindi mo ka level. Kung alam mo kung ano ang makabubuti sa iyo, i-divorce mo si Mateo. Ngayon din. Ang sinabi ni Maya ang ibig kong sabihin. Nang wala akong pahintulot, naglakas loob kang pakasalan ng aming Mateo. Mayroon ka bang anumang respeto sa pamilya Reyes? Pasensya na, Ginang Reyes. Kung gumagana ang paghingi ng tawad, hindi na natin kailangan ang pulis. Tigilan mo ang pag-arte, iwan mo si Mateo. Ngayon, Maya, bilang isang ampon na anak ng pamilya Reyes, sa palagay mo ba ang pagsasalita kay Natalia ng ganyan ay napakawalang galang? Natalia,
Anong lakas ng loob mo kung alipustain? Tama si Talia. Tama si Natalia. Pasensya na. Dapat sinabi ko muna sa iyo. Pagdating dito, Ginang Reyes, ay biglaan. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataong sabihin sa iyo. Ayos lang. Nandito ako para sa iyo. Mateo, Pumunta ka ba sa nanay ko para lang gumawa ng gulo? Sinusubukan mong paghiwalayin tayo? Mateo, ganyan mo ba ako nakikita? Paano mo naiisip iyon? Ngayon nga, Nanay, tingnan mo si Mateo. Ano ba ang sinasabi niya? nanay, Gaano katagal na simula noong huli mong bisitahin ako? Mula nang hilingin ko sa iyo na dumalo sa kasal ni Jose para sa akin at nakilala mo ang babaeng iyon, hindi ka na bumalik upang makita ako. hindi siya babaeng iyon. Siya ang asawa ko. Nang walang pahintulot ko. Kahit nakuha mo ang lisensya ng kasal, ano naman? Hindi ba't sapat na ang pagtutol ko? Patuloy kang tumanggi at hindi ito makakabuti sa iyo o sa kanya kahit kaunti. Nanay, mangyaring igalang ang aking desisyon. Kasal? Ang mga magulang ang nagbabasya. Ikaw ang tagapagmana ng Grupo Reyes. Ang iyong kasal syempre, si nanay ang magbabasya. May gagawin ba si nanay na makakasama sa iyo? Ito ang aking pinili. Mangyaring igalang iyon. Kung igagalang ko ang iyong pinili, masisira ang reputasyon ng Grupo Reyes. Hindi siya kapantay mo. Kung papasok ang babaeng iyan sa ating pamilya, lubos mong sisirain ang reputasyon ng pamilya Reyes. Mahilig magchismis ang mga tao. Hayaan mo silang mag-usap. Itinuturing mo pa ba akong iyong ina? O ang Grupo Reyes? Kaya tatalikuran ko ang aking mana sa Grupo Reyes. Anong sinabi mo? Talagang para sa walang kwentang ito? Isusuko mo ang Grupo Reyes? Ulitin ko? Hindi siya ordinaryong babae. Siya ang babae ni Mateo Reyes. Ang pamilya Reyes ay nagtrabaho ng husto sa loob ng maraming taon. At gusto mong itapon ang lahat? Para sa kanya. Sulit naman lahat. Mateo, ang Grupo Reyes ay hindi makakatuloy kung wala ka. Alam mo yan. Sinusubukan mo lang akong inisin, di ba? Nanay? Pasensya na. Ikaw. Babaeng masama ka. Ano ba ang ginawa mo sa anak ko? Dinrog mo ba siya? Para sa iyo, isusuko niya ang Grupo Reyes? Nanay, kung gusto mo, ilabas mo sa akin ang galit mo. Huwag mong gawing mahirap para kay Natalia. Ikaw ang aking nanay. Pero hindi ka pa rin pwedeng mambastos kay Natalia. Okay lang. Ginang Reyes, naiintindihan ko. Pero ang sinabi niya kanina ay sinabi sa galit lamang. Mula ngayon, magsikap akong kasama siya upang patakbuhin ng maayos ang Grupo Reyes. Sabay na patakbuhin ang Grupo Reyes? Sino ka ba sa akala mo? Ha? Mateo, sinaktan mo talaga ako? Mateo, ipagtatanggol mo pa talaga ang babaeng ito. At lakas loob mong saktan si Maya? Mateo, sinaktan mo ako. Paano mo nagawa ito sa akin? Ano ba ang nagawa mo para sa akin? Bakit ako may utang sa iyo? Mateo, wala ka na bang pagmamahal sa akin? Hindi kita minahal. Kailanman. Natalia, huwag mong isipin na kaya mong gawin ang kahit anong gusto mo dahil lang nasa panig mo si Mateo at nagmamayabang ka sa bahay ko. Ito ang aking tahanan. Anong pinagmamalaki mo? Paano mo nagawang utusan si Mateo na saktan ako? Lumabas ka sa bahay ko. Ikaw ang dapat umalis. Hindi ako nananakit ng babae. Pero sobra ka na. Mateo, mapapatawad kita sa pananakit mo sa akin. Pero siya, ano bang ginawa niya para maging tapat ka sa kanya? Babae lang siya. Mateo, sinira mo talaga ang puso ko. Ano ang gusto mong gawin namin para magbago ang isip mo? Tingnan mong mabuti siya. Ang babaeng tulad niya ba ay karapat-dapat sa pamilya Reyes? Hindi siya karapat-dapat. Hanggat nandito ako, hindi ko siya papayagang pumasok sa pamilyang ito. Pinautos ba niya sa iyo na saktan ng isang babae? Mateo, labis akong bigo sa iyo. Mateo, ako lang ang tunay na nagmamalasakit sa iyo.
Talagang may hinahabol siya. Ito ba ang iyong konsepto ng pag-ibig? Tingnan mo ang sarili mo. Ang iyong pag-ibig ay nagpabago sa iyo sa ganito. Ginang Reyes, pakiusap, kumalma po kayo. Si Mateo, sinabi lang iyon sa init ng ulo. Di ba? Pinalaki kita nang may pag-aalaga simula noong bata ka pa. Wala lang pala. Paano ako hindi masasaktan? Mateo, bilisan mo. Humingi ka ng tawad kay nanay. Pumunta kami rito para makuha ang pag-aproba at basbas ni nanay, hindi para mag-away. Di ba? Nanay? Pasensya na. Nag-init lang ang ulo ko. Maya, kapatid kita. At lagi kang magiging kapatid ko. Nasaktan kita. Kasalanan ko, pasensya na. Pero sana talagang mabuti ang hangad mo para sa amin. Mateo, pabayaan mo na. Matatanda na kayo ngayon. Ang mga bagay-bagay nyo, hindi na ako maaaring makialam. Gayunpaman, may isa pa akong sasabihin sa inyo. Magkaroon kayo ng malaking kasalan.